Amen. That's why we don't quit. Amen. I can't quit. Alam mo bakit? Sapagat meron tayong apoy mula sa salita ng Diyos. Right. Ayan. Amen. Kaya nga pag nag-quit ka sa ministry mo, katawa-tawa ka lang. Right. Pagtatawa ka ng demonyo. O sinasabi ko sa inyo, gagawin kang panchimbag ng demonyo, laruan ng demonyo. Kaya ang anak ng Diyos, wala sa isip natin mga kapatid para mag-quit. Yes, sir. Sa vocabulary natin para mag-quit. Nakikinig po tayo. Iyan ang anak ng Diyos. Alright, ngayon po ay let's continue our series of lessons about the doctrine of the devil. Tumayo po tayo lahat. Ating pong buksan ang ating mga Biblia dito po sa Matthew chapter number 8. Matthew number 8. Beginning from verse number 28. Ano ewan ko sa inyo, pero ako pag nakikinig talaga ako sa kanta, hindi ako pwedeng hindi sumigaw ng amen. Oo, kaya mga tatay, hindi wala ako bihira yung nakita kong sumisigaw ng amen. Mga pinagsabihan kayo ng mga misis nyo, tumahimik kayo. Dapat, mga tatay, tayo ang unang sumisigaw ng malakas na amen dito. Mga fathers, amen. Tayo ang unang palaban sa Panginoon. Amen. Alright, sige po. Dito po tayo sa Matthew chapter number 8, beginning from verse number 28. Ako na lamang po magbasa, sundan niyo lamang po. Okay, verse number 28, ang sabi po dyan, and when he was come to the other side of the country of Gergesenes, there met him two possessed with devils, coming out of the tombs, exceeding fierce, so that no one might pass by that way. And behold, they cried out, saying, what have we to do with thee, Jesus, thou Son of God? Art thou come hither to torment us before the time? And there was a good way off from them an herd of many swine feeding. So the devils besought him, saying, if thou cast us out, suffer us to go away into the herd of swine. And he said unto them, go. And when they were come out, they went into the herd of swine. And behold, the whole herd of swine ran violently down a steep place into the sea, and perished in the waters. And they that kept them fled, and went their ways into the city, and told everything and what was befallen to the possessed of the devils. And behold, the whole city came out to meet Jesus, and when they saw him, they besought him that he would depart out of their cause. Let's pray. Bilang Diyos, salamat po Panginoon sa umagang ito. Thank you po sa mga willing Panginoon mula sa mga choir, that din po sa quartet, sa solo, at salamat din po sa ating mga bisita, sa inyong pong mga anak, at sa presensya ng Banal na Espiritu. Panginoon, empower us, and make us humble. At dalayan ko po na sa way niyo po ang kaaway, huwag niyo pong papayagan, pahintulutan na magkaroon ng buwang sa aming mga puso at isip, sa aming pong pakikinig, ay gawin niyo kaming handang sumunod at mapagpakumbaba. Give us a Holy Spirit, O God. Ligtas niyo po yung pong mga hindi ligtas, at sila po'y susunod sa tubig ng bautismo. Give us revival, O God. In Jesus' name I pray. Amen. Alright, pwede na po. So ating pong pag-uusapan ngayon pong umaga, the devils are moral beings. Okay, yan pong pag-uusapan natin. Sapagkat ating pong patuloy na kikilalanin yung pong mga ibang nature ng mga devils or demons. Now, huwag niyong kakalimutan na ito pong mga devils or demons ay kaiba po sa kay Satan. Nakikinig po tayo? Now, dito sa binasa natin, devils were fallen angels. Ulitin ko po, si Satanas at saka mga devils ay magkaiba po. Nakikinig po? Pero, iisa lamang po ang nature niyan. Iisa lamang po yan. Pero gusto ko po makita sa inyo, ipakita ko sa inyo na iba po yan.
Hindi po yung devil ay siya na rin po si Satan. Hindi po. Yung mga demonyo or mga devils ay isa po yan. Pero kaiba po sila kay Satanas. Subalit, isa lamang po yan ang kanilang kalagayan sa Diyos. Devils were fallen angels who joined Satan in his rebellion against God. Okay, nakikinig po? Tandaan nyo ito, nakikinig ba tayo? Nakikinig po ba lahat, mga kapatid? Kasi mahalaga po ito. Tandaan niyo yan, mahalaga po ito. Doctrine po, itong pinag-usapan natin. One of the most important doctrines in the Bible is the doctrine of the devil. Isa po yan na mahalagang pinag-aaralan po natin upang makita natin at makilala po natin sino po si Satan. Sino po ang mga devils. Amen. Now, ulitin ko po sa inyo, devils were fallen angels who joined Satan in his rebellion against God and are now evil spirits. So, sila po ito. Ito po mga demons, ito po mga devils ito. Sila po yung tinatawag na evil spirits. Amen. Pero, isa lang yung nature niyan, isa lang katingin yan maging sa Satanas. They are now evil spirits. Pag sinabi natin evil spirits, they are unseen spirits. Hindi natin sila nakikita katulad na nakikita natin sa bawat isa. And these evil spirits under Satan's control. Sino po ang nagpo-control sa kanila? Sino po ang kanilang boss? Sino po yung kanilang leader? Si Satan. Sino po si Satan? Lucifer. Amen. Napakatalinong tao, napakatalinong itong si Lucifer, itong si Satan, mga kapatid. Kaya makita po ninyo, he is also powerful, but still, nananatili po, mga kapatid, na mas makapangyarihan pa rin po ang Diyos natin. Amen. Kaya makita nyo, bago, ano man ang ginagawa ni Satanas, ano man ang ginagawa ng mga demonyo, mga evil spirits, they are still under control doon po sa kapangyarihan po ng Diyos natin. So, ito pong si Satan, kontrolado po niya, ito po mga demons na ito, ito mga devils na ito mga evil spirits na ito. So, they help, pero pakinggan nyo, ito po yung trabaho nila, they help Satan turn people to sin. Nakikinig mo? Sila po yung patuloy na nagtatrabaho, kumikilos, upang tuksuhin po ang bawat tao na magkasala laban sa Diyos. And have great destructive powers. Meron po silang tinatawag na destructive powers. Meron silang kakaibang kapangyarihan para tayo po isirain, mga kapatid. But the good thing here is, whenever they are confronted Jesus, they lose their power. Alam mo, pagka ang Diyos, si Kristo na po, ang nakialam sa kanila, magsalita na po laban sa kanila, alam niyo ba, na nawawala po yung, nagulus po yung kanilang kapangyarihan, nawawala yung kanilang kapangyarihan. These devils recognize Jesus as God's Son. Ay, makita niyo po sa verse number 29. Alam niyo dyan, napansin niyo dyan sa verse number 29, sabi nila, and behold, they cried out, saying, what have we to do with thee, Jesus? Kaya makita niyo, itong si Satan, itong mga demons na ito, itong mga evil spirits na ito, kilala po nila si Kristo. Come on, amen. Sabi nila, thou Son of God, sabi nila, art thou come hither to torment us before the time. So makita niyo po dito, mga kapatid, alam po ni Satan, alam po ng mga demons na ito, ng mga devils na ito, itong mga evil spirits na ito, na alam nila na darating ang panahon na sila po ay magwawakas. Sila po ay magtatapos din ang kanilang trabaho. Amen. But they didn't think they had to obey Him. Pero makita nyo, recognize nila si Kristo, kilala nila si Kristo, na siya po ay anak ng Diyos, mas makapangyarihan si Kristo kaysa sa kanila. But, ito yung hindi nila magawa kay Kristo. They will never obey Jesus Christ. They will never obey
Nakikinig ba kapatid? Right. Just believing Jesus Christ is not enough. Amen. Just believing Jesus Christ is not enough. Alam niyo ba yung sinasabi ko ng dito po sa James chapter 2 verse number 19? Ang sabi ni James, sabi niya, thou believest that there is one God. Naniniwala ba kayo na merong isang Diyos? Sabi ni James, thou doest well. Maganda naman yan na pag kayo ay naniniwala na merong isang Diyos, naniniwala kayo sa Ama, naniniwala kayo kay Kristo, naniniwala kayo sa Banal na Espiritu, but the devils also believe. Nakikinig ba kapatid? Alam niyo ba na hindi po sapat na ang isang tao ay maniwala lamang sa Diyos? Ang Diyos, ang Diablo naniniwala din sa Ama. Si Satanas, mga kapatid, at ang mga demonyo naniniwala rin kay Jesus Christ. Naniniwala din sila sa Banal na Espiritu. Kaya ang sabi rin niya, hindi po sapat ng isang tao maniwala lamang sa Diyos. Amen. Bakit? Because Satan, the devils also believe. At ang matitipan, and tremble. Sila po ay nanginginig. Alam niyo ba, pagka narinig nila na si Kristo nagsalita, narinig nila ang Ama na nagsasalita, narinig nila ang Banal na Espiritu nagsasalita, mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, nanginginig na ang demonyo. Natatakot na po ang demonyo. Nakikinig ba kapatid? Kaya hindi po sapat na bawat isa sa atin dito, mga kapatid, ay naniniwala tayo sa Diyos, sapagkat ang demonyo naniniwala din sa Diyos. Nanginginig pa siya. Samantalang tayo, hindi tayo nanginginig pag nagsasalita ang Diyos. Natutulog lang tayo. Kita niyo yan kung anong pinagkaiba natin. Si Satanas, pag nagsasalita ang Diyos, nanginginig siya sa tatakot. Yung iba sa inyo, nakaupo ba dyan, nakikinig kayo ng salita ng Diyos, natutulog ka kayo, ang himbing pa. Di ba? Mas masarap pa tayo sa demonyo, nakikinig pa tayo? Mas masarap pa tayo sa demonyo, mga kapatid. Si Satanas, pag nakikinig ng salita ng Diyos, nanginginig na yan. Nanginginig na yan. Amen. Pero si Baptist, ang himbing ng tulog. Ang tindi na ito, mga kapatid. So, mahalaga mga kapatid, yung totoong paniniwala natin sa Panginoon. Yung faith natin dapat totoo. Nakikinig tayo? Because faith is more than belief. Nakikinig tayo mga kapatid? Faith is more than belief. By faith, we accept what Jesus has done for you. Receive Him as the only one who can save you from sin. And live out your faith by obeying His word. Kaya makita nyo dito mga kapatid, makita natin doon sa tinukoy, binanggit ni James, hindi sapat na tayo maniwala sa Diablo, sapagkat naniniwala din ang Diablo sa Panginoon Kristo. Kilala nila si Kristo, kilala nila ang Ama, kilala nila ang Banal na Espiritu, alam nila na mayroong isang Diyos, at ang sabi rin niya, nanginginig pa sila. Kaya dapat mga kapatid, hindi po ganito ang pagtrato natin katulad ng demonyo, kundi dapat nakikinig tayo at masayang sumusunod sa salita ng Diyos. Kung totoo na tayo po ay talagang sa Diyos, nakikinig tayo? Pansin niyo po itong binasa natin na mga talata. Makita niyo po, the country of Gergesenes, pakinggan niyo naman ito, kasi mahalaga ito. Itong lugar na ito, itong lugar na ito, the country of Gergesenes, is located southeast of the Sea of Galilee. Southeast of the Sea of Galilee. Mapansin niyo po, si Mark and Luke call it the country of Gadarenes. Ang pagkabanggit naman ni Mark at saka ni Luke, itong lugar na ito ay Gadarenes, near the town of Gadara. Ito po ay capital of the region. Si Matthew naman, tinawag naman niya na Gergesenes. So, ito pong lugar na ito, Gadara was a member of the 10 towns of Decapolis. Ayon po sa Mark chapter 5 verse number 20. Gadara, kasama po ito sa 10 towns ng Decapolis. Itong 10 lugar na ito, these
cities with independent government. Itong 10 lugar na ito, meron po silang kanya-kanyang batas. Meron silang kanya-kanyang gobyerno, were largely inhabited by Gentiles. So, ito po yung lugar, itong Gergesenes na ito, itong Gadara na ito, Gadaris, ito po yung mga halos lahat. Dito mo makikita yung lugar na ito na halos lahat ng nakatira dyan ay mga Gentiles. Halos walang Hudyo dito, walang Hudyo. Which explains the herd of pigs. Mapansin niyo po, nandiyan yung mga maraming mga baboy. Nakikinig ba tayo? Kasi sa mga Hudyo, hindi po sila nag-aalaga ng baboy. Sapagkat ang baboy para sa mga Hudyo ay maruming hayop sa kanila yan. At hindi po sila kumakain ng karning baboy. Sapagkat maruming hayop yan sa kanila. Kaya makita nyo, sa lugar na ito yung tinatawag na Gergeses, dyan nakatira ang mga maraming hintil, mga kapatid, na kagaya natin, at kaya makita nyo, maraming mga baboy dyan na alaga. Nakikinig ba? Nasusundan nyo ba yung sinasabi ko? Mga ganyan, mga kapatid, na dapat natin makita. So, makita natin, in verse number 29, mapapansin natin dyan, sabi niya, and behold, they cried out, what we have, what have we to do with thee, Jesus, thou Son of God, art thou come hither to torment us before the time? Now, pakinggan niyo po ito. The Bible tells us that at the end of the world, Satan and his angels will be thrown into the lake of fire. Yun po yung dulo. Yun po yung hangganan nila. Yun po yung katapusan nila. Nakikinig? Isang araw itatapon po ng Diyos si Satanas at ang kanyang mga kasama, mga demons, mga devils, doon po mismo, ayon sa Matthew 25 verse number 41, Revelation 20 verse number 14, ay itatapon po sila ng Panginoon doon po mismo sa dagat-dagatang apoy. Amen. Yan, doon sila magtatapos, doon sila magwawakas, mga kapatid. Kaya nga yung apoy ng impyerno, hindi yan nilikha ng Diyos para sa tao. Kundi ang apoy ng impyerno ay nilikha po yan ng Diyos para po kay Satan, para po sa mga demonyo. Nakikinig tayo, mga kapatid. Now, makinig na maigi sapagkat ito yung ating punto ng ating pag-usapan ngayong umaga. Yung nature ni Satanas. Ang sabi ko sa inyo, they are spirit beings. They are personal beings. They are intelligent beings. Amen. Matalino yan. They obey the command of Jesus. They understand the future in their own end. Alam nila yung kanilang kabukas. Alam nila yung kanilang dulo. Alam nila na isang araw itatapon sila mismo sa dagat-dagatang apoy. Come on, amen. Sapagkat ang dagat-dagatang apoy, yun yung lugar na nilikha ng Diyos para sa kanila. Hindi actually para sa tao yan. Pero bakit po marami mga tao masumpuan natin doon sa apoy ng impyerno? Sapagkat sila po ay nagpaalipin kay Satanas. Sapagkat sila po ay nagpaalipin sa demonyo. Amen. Kaya nga nandito tayo upang alamin sino itong Satan na ito, sino itong mga devils na ito, itong mga demons na ito, itong mga evil spirits na ito. Now, another thing, they are moral beings. Ang mga demonyo, ang mga evil spirits, ang mga devils, mga kapatid, they are moral beings. Pakinggan nyo na may ito. Kasi ito yung ayaw ni Satanas na expose kung sino siya. Amen! Alam nyo, bibihira po kayo na makarinig ng mga messages na katulad ng mga ganitong mensahe. Alam nyo ba, katulad po itong pandemic natin nararanasan kung sino po ang may utak nito? Satan. Satan! Amen! So, the devils are moral beings. Pakinggan nyo. Explain ko po
sa inyo, ano po ang ibig sabihin ng moral? Pag sinabi natin moral, may ugali. Yan yung tinatawag na ugali. O asal. O nakakaunawa ng tama at mali. Nakikinig kayo mga kapatid? Alam niyo ba sa Satanas, nakakaunawa yan ng tama at mali? So evil spirits, the devils, mga kapatid, the devils, they are moral beings. May ugali din yan. May ugali yan. Pero makinig kayo. Makinig kayo maigi. Devils have a moral nature. May ugali rin yan na sarili, albeit immoral. Nakikinig kayo mga kapatid? Mabagaman, ito pong mga demonyo ito, may ugali po sila, may asal sila, nakakaunawa din sila ng tama at mali. Pero, mga kapatid, mula kay Satanas at hanggang sa mga devils na yan, they are immoral. Yeah, amen. They are immoral. Immoral po sila, ibig sabihin mahalay sila. Ibig sabihin masama sila. Ibig sabihin malaswa sila. Nakikinig tayo, amen. Kaya makikita nyo, saan po nanggaling yung kahalayan? Saan po nanggaling yung kasamaan? Walang ibang pinanggalingan yan maliban sa demonyo, mga kapatid. Kaya makita nyo, pagka ang asal natin ay hindi tama, nanggaling yan sa demonyong asal na yan. Kaya anumang masasamang ugali natin, kapatid, at kahalayan na pag-uugali natin, hindi po yan nanggaling sa Diyos, kundi nanggaling yan sa demonyo. Yeah, amen. So devils have a moral nature, but they are immoral. Amen. Kaya makita niyo, bakit kaya yung asawa ko immoral, nanggaling yan sa demonyo? Yung ugali niya na nakikita mo sa kanya. Bakit kaya yung misis ko immoral, nanggaling yan sa demonyo? Bakit kaya yung mga anak ko immoral? Sapagkat nanggaling immorality is not came from God, but came from the devil. Nanggaling yan sa demonyo, nanggaling yan sa diablo. Nakikinig tayo mga kapatid. Sapagkat the very nature of Satan is immoral. Sa kanya nanggaling yung tinatawag na immorality. Kaya makita nyo bakit yung kapitbahay ko, bakit si ganito, bakit si ganito, bakit si ganito. Immoral siya. Hindi po yan influensya ng Diyos, kundi yan po mga kapatid ay influensya ng demonyo. Kaya dito sa simbahan mga kapatid, makikita natin tinuturuan tayo ng moralidad, hindi tinatanggal sa atin yung pong influensya ni Satanas na immoralidad. Amen! And then, tignan niyo po, kung gaano sila ka-immoral, itong mga devils na ito, they are vicious and malicious. Nakikinig tayo mga kapatid? They are malicious, vicious and malicious. Ano ibig sabihin ng vicious? Masama ang hangad. Masama, mapanira sila. Kaya makita ninyo mga kapatid, pag nag-iisip tayo ng meron tayong masamang hangad sa kapwa natin, kaninong impluensya meron kaisipan yung may masamang hangad sa kapwa? Devil. Amen! Pag tayo po'y mapanira sa kapwa natin mga kapatid, sampu ng galing na ugali yan, nang galing sa demonyo. Sapagkat devils are vicious and malicious beings. Masamang hangarin, mapaghangad ng masama. Yan, vicious and malicious. Devils are degenerate in character. Devils are degenerate in character. Ano yung ibig sabihin ng degenerate? Sumasama at lumulubha at lalong pasama ng masama ang pagiging immoral ng mga demonyo.
permit him to possess with devils. Ang alay mo yan mga kapatid, dalawang puspos at sinasapian ng demonyo. Tingnan niyo po, coming out of the tombs. Saan po nakatira itong dalawang sinasapian ng mga demonyo? Nakatira po mismo doon sa sementeryo. Exhibiting fear, sabi niya, so that no man might pass by that way. Walang nakakadaan doon na tao mga kapatid. Bakit takot sila doon sa sinasapian ng demonyo? Amen! Sapagkat ang tao na sinasapian ng demonyo ay wala po siya sa normal na pag-iisip. Wala siya sa katinuan na pag-iisip. Amen! So they are moral beings. They have a moral nature but immoral. They are vicious and malicious, and then they are vile and malignant. They are vile and malignant. Ano yung sabi ng vile? Hamak sila, mahalay sila. Napakasama ang demonyo, mga kaya ng demonyo eh. Amen? Nakakasuklan. Ha? Makinig. Anong ibig sabihin ng vile? Napakasama. Hamak, mahalay. Nakasusuklan. At mabaho. Ha? Makinig kayo. Pagka meron na po-possess, yung iba sa inyo, hindi nyo marami pa sa inyo, hindi pa kayo nakakita ng demon possession. Alam nyo ba, pag may na-po-possess, ang unang-unang mapapansin mo, kung mapagpasin ka, mabaho ang paligid. Alam nyo ba kung meron ako sinisira? Alam kung may sira sa buto o utang. Pero sinera ko pa rin. Paglapit ko pa lang, grabe, ang baho talaga. So nag-face mask ako. Nung una, kitikiti siya, tapos nakilig siya, nakilig. Pero nung pagdating na po ng panalangin, galing na sa akin. Galing na. Akala ko nga, batuin ako ng ng hawak niya, may mga hawak siya eh. So, ganyan katindi ang job ng mga kapatid. Nakikinig tayo? They are vile and malignant. Amen. Mabaho ang demonyo. Ay, makita niyo, pagka ang tao sinasabihan ng demonyo, mabaho rin. Ha? Amoy anak, mabaho yun. Amen. Nakikinig mga kapatid? Amoy alak yan. Demonyong amoy yan. Yung sigarilyo ay grabe yan. Demonyong amoy yan. Alam niyo ba ang habitation ng dyablo marunumi? Kaya nga pagka ang dyablo mga kapatid pumasok sa iyo, makita mo, pag-aralan mo yung buhay mo, walang malinis na buhay, kundi karoon maruming buhay. Anong ibig sabihin ng malignan? Napakasama. Nakamamatay. Di ba? Nakapupuot. Mapapahamak. Lubhang. Mapinsala. O ganyan ang dyablo mga kapatid. Mapinsala siya. Tingnan niyo po dito sa Luke 9:39. Luke 9:39. Punta natin ito kasi maganda itong mga talatang dito. Luke chapter 9 in verse 39, sabi ng Bible dito, and lo, pakinggan niyo rin eh, a spirit taketh him, Luke 9:39, taketh him, and he suddenly cried out, and it teareth him, that he foamed again, and bruising him hardly departed from him. Maganda sa Tagalog, ito yun eh. At narito, inaalihan siya ng isang espiritu. At siya'y biglang nagsisigaw. At siya'y nililiglig na pinabubula ang bibig. Okay, makita mo pag may napuposes, salita ng salita, iba-ibang lingwahe ang alam niya. Babae naman, pero boses babae yung boses niya. At bahagya ng siya'y hiwalayan
pamagitan. Tinan niyo po yan. Pagka ang tao, pakinggan niyo ito, ikaw ay sinabihan ng demonyo, alam mo ang gagawin sa iyo? Gagawin kang marumi at sasaktan ka. Amen. Kapatid, totoo itong pinag-uusapan natin. Hindi po guni-guni. Nakikinig tayo mga kapatid? Ulitin natin mga kapatid. Ang mga demonyo, ang gusto nila, marumi. Kaya makita niyo po yung text na binasa natin, saan nakatira? Simenteryo. Hindi ho naliligo, tapos sinasaktan yung sarili. Nakikinig tayo mga kapatid? Alam mo, pag nasa katinuan ka, hindi mo sasaktan yung sarili mo. Pero bakit may mga taong sinasaktan ang kanilang mismong sarili? Because they are possessed of the demons. Possessed sila, sinasatigan sila ng mga demonyo. Tayo makita niyo mga kapatid, napakaraming mga taong sinasaktan yung sarili. Sinasaktan tapos pag sinasaktan na yung sarili tapos ang gagawin niya hindi pa makontento, kukuha ng alak, iinom ng alak hanggang malasing siya at hindi pa nakontento, kukuha ng shampoo at magsashampoo siya at hindi pa makontento habang naninigarilyo at susungkitin pa niya yung alak na ininom niya ng panibagong alak hanggang sa makita mo langong-lango na siya at kahit anong gawin niya sa kanyang sarili, hindi niya alam mo anong ginagawa niya sa kanyang sarili sapagkat yan ang gusto ni Satanas na gustong gawin natin sa bawat sarili natin mga kapatid. Yan ang demonyo. Amen. Totoo yan, nasa Bible yan. At katunayan mga kapatid, maraming ganyan na tao sa paligid natin. And another thing, the devils and the demons and Satan, they are unclean. They are unclean spirit. They are unclean spirits. Amen. Tignan niyo ito, marumi sila. In Matthew chapter 10, let's go to Matthew chapter 10. Ganda to. Matthew chapter 10, verse number 1. Tignan niyo po ito. And when he had called unto him his 12 disciples, he gave them power against, ano naman yan? Unclean spirits. Unclean spirits. To cast them out and to heal all manner of sickness and all manner of disease. Makita niyo yan mga kapatid? Ang demonyo, si Satanas, mula kay Satanas at ang mga demonyo mga kapatid, sila po ay maruming espiritu. Please, maging ano tayo? Tiyagaan po natin ito. Mark 1:27. Punta natin ito. Matthew, Mark. Kasi maganda po ito na nakikita natin mismo na talata mula sa Biblia. Amen. Mark chapter 1 verse number 27. Sabi po dito, Mark 1:27. And they were all amazed in so much that they questioned among themselves, saying, what things is this? What new doctrine is this? For with authority commanded he even the unclean spirits, and they do obey him. Makinig ka na maigin. Kung ang mga demonyo ay nakikinig kay Kristo mga kapatid, sumusunod, dapat sumunod tayo. Mas masarap pa tayo sa demonyo kung hindi tayo sumusunod. Another verse in chapter 3, verse number 11. Chapter 3, and unclean spirits, when they saw him, fell down before him, and cried, saying, Thou art the Son of God. So recognize na. And then let's go to Luke chapter 4:36. Luke 4:36. Tignan niyo mo. Luke chapter 4, verse 36. Sabi naman ko dyan, and they were all amazed and spake among themselves, saying, What a word is this? For with authority and power he commanded the unclean spirits, and they come out. Unclean spirits, mga maruming espiritu. Kaya makita niyo mga kapatid,
tayo, pag tayo po'y tumanggap na kay Kristo, mga kapatid, unti-unti nililinis tayo ng salita ng Diyos. Nililinis tayo, pinatawad tayo ng ating mga kasalanan, at unti-unti pag pinatawad na tayo ng ating mga kasalanan, mga kapatid, ay unti-unti nililinis yung ating mga karumihan. Tignan niyo po ito. Acts 8:7. Acts chapter 8, verse number 7. For unclean spirits, crying with loud voice, tignan mo yan, nagsasalita yan, came out of many that were possessed with them, and many taken with palsies, and that were lame, were healed, and there was great joy in that city. O, tignan niyo po yan. Pagka ang tao tumanggap po kay Kristo, alam niyo, mga katulad niya, verse number 5, sabi niya, then Philip went down to the city of Samaria and preached Christ unto them, and the people with one accord gave heed unto those things which Philip spake, hearing and seeing the miracles which he did. For unclean spirits, kaya niyo po yung lugar na yan, nung nag-preach si Philip, maraming tumanggap kay Kristo, at ang sabi rin niya, yung mga maruming sa sinapian ng demonyo, at ang sabi rin niya, came out of many that were possessed with them. Napalaya ko sila sa pagkasapi ng demonyo, and many taken with palsies, and that were lame, and were healed. Pinagaling po sila. Paano po nagsimula yung kanilang pagpapagaling, mga kapatid? Nagsimula po sa kanilang pagtanggap kay Kristo bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Kaya yan po ang pangunahin. Nakikinig tayo, mga kapatid. So they are unclean, marurumi, napakarumi. At alam niyo ba kung gaano matindi yan, gaano sila karumi? Mapansin niyo po doon sa text na binasa natin, mga kapatid. Ang sabi ng Bible doon sa text na binasa natin, ito pong mga sinapian ng demonyong ito, ang request ng mga demonyo, kung sila'y i-cast out, ay sila'y pumunta doon sa mga baboy. Ang matindi ito, mga kapatid. Matindi ito. At in verse 32, mapansin niyo po, when the devils entered the pigs, they drove the animals into the sea. At alam niyo ba, kung pag-aaralan niyo po yan, nagkandamatay po yung mga baboy na sinapian nila. Kung yung baboy na namamatay pag sinapian ng demonyo, ganun din ang bawat isa sa atin. Pag tayo po'y manatili na tayo po'y sinasapian ng demonyo, kapatid, mamamatay tayo. Mamamatay tayo, kaya makita niyo pag sinasapian tayo ng demonyo, pinag-aralan natin yan paano sisimulan. Sisimulan niya yung isip natin, sisimulan niya yung puso natin. Yan, pag nakuha ni Satanas yung puso natin, nakuha niya yung isip natin, yan na, mga kapatid, kontrolado na niya tayo. At pag tayo po'y kontrolado na, saan tayo dadalhin ng demonyo? Dadalhin tayo, mga kapatid, sa maruming lugar. Dadalhin tayo sa maruming pag-uugali, maruming asal, maruming uri ng pamumuhay natin. Tignan niyo po, mga kapatid, bakit mas pinili nila na pumunta doon? Sabi ng mga demonyo, Kristo, kung kami i-torture mo na kami ngayon, mukhang napaaga yung torture mo sa amin. Pwede ba dalhin mo na lang kami doon sa ano? Alam niyo kung bakit mas pinili nila yung baboy yung una? Itong mga, because of the filthiness of these creatures, these impure spirits, delighting in what is impure. Nakuha niyo po yun, mga kapatid? Alam niyo kung marumi ka, pipiliin mo rin yung marumi. Nakikinig, mga kapatid, kaya makita niyo yung mga demonyong ito, anong pinili nila? Pag sila'y kinas out, pumunta sa marumi, mas marumi. Nakikinig, amen? Sapagkat marumi sila, therefore, ang pipiliin nila, lilipatan nila, marumi pa rin. At hindi lamang yan, mga kapatid, they are subservient beings. They are subservient beings. Ang ibig sabihin yan, may ugaling alipin.
may ugaling alipin, sunod-sunuran sila. Devils are subject to Satan. Nakikinig tayo mga kapatid. Kaya makita nyo po, ang mga demonyo ito, lagi silang sunod-sunuran kay Satanas. Amen. Lagi silang sunod-sunuran, kontrolado nila ni Lucifer. Kontrolado sila ni Satan. At ang mga alipin ni Satan, ito yung mga demonyo, ito yung mga devils na ito. Amen. And not only that, they are powerful beings. They are powerful beings. Good night. Alam niyo ba ito mga demonyo ito, may kapangyarihan sila. Saan po yung kanilang kapangyarihan? They can cause, number one, physical disorders. Tingnan po natin, Matthew 9:32. Matthew 9:32. Yan. Yan, tignan niyo po. Sabi ng Biblia dyan, but they, 31, when they were departed, he spread abroad his fame in all that country, and as they went out, behold, they brought to him. Saan napunta yung mga demonyo? To him a dumb. Ang ibig sabihin ng dumb man with dumb man possessed with a devil. Amen. Napasan niyo ba mga kapatid? Pipi. Kaya nilang magpadam ng isang tao. Kaya nilang ipipi yung isang tao. Nakikinig mga kapatid? Kaya nilang gawin umal, pipi yung tao. Pero tingnan niyo po mga kapatid. Verse 33. And when the devil was cast out, nung nag-cast out po mga kapatid, yung demonyo doon sa isang taong sinasabihan, at yung taong sinasabihan, naging pipi siya. Amen! Pero nung na-cast out po mga kapatid, yung taong sinasabihan ng demonyo na naging pipi, ang sabi ng Biblia, and when the devil was cast out, the devil, ano nangyari? Spake! And the multitudes marveled, saying it was never so seen in Israel. Nakikinig mga kapatid? Kaya makita nyo, tinan nyo po, alam nyo ba nung araw, hindi lamang po, literal po ito. Nangyaring literal. Kaya makita nyo lahat ng mga pipi. Hindi lang, basta nasa Bible naman ito. Alam nyo, kaya nilang magpapipi ang mga tao, itong mga demonyo ito. Nakikinig tayo. Salamat mga kapatid, ganun din tayo. Pipi tayo sa Panginoon nung araw. Umal tayo. Hindi tayo makapagsalita tungkol sa Diyos nung araw. Pero nung tinanggap natin si Kristo, nagsasalita na tayo tungkol kay Kristo. Amen! Di ba bakit kasi nung araw, possess ka ng alak, possess ka ng drugs, possess ka ng sigarilyo, possess ka ng kasalanan, possess ka ng maruming bagay sa mundong ito na nanggaling sa demonyo. Bless God, nung tayo po'y tumanggap kay Kristo bilang Diyos at sariling tagapagligtas sa kapatid. Ngayon, nagsasalita na tayo tungkol sa Panginoon sa Kristo. Yeah! Alam niyo ba, kaya may kapangyarihan din sila na bumulag ng tao. Now, dito po sa Matthew 12, verse number 22, Matthew 12, verse number 22, sabi ng Biblia dito, then was brought unto him one possessed with a devil. Nakikinig ba kapatid? Come on, sundan niyo naman yun. Nakikinig ba? Then was brought unto him one possessed with a devil. May tinala po kay Kristo ng isang sinasapian ng demonyo. Anong klaseng sapi naman ang pagkasapi ng demonyong ito? Ano? Blind! Pinulat ng demonyo at pinipilit siya. Blind and dumb. Blind and dumb. Amen! Kaya nga ang demonyo may kapangyarihan silang bumulat ng tao, may kapangyarihan silang patayin yung pagsasalita mo. Pero nung ito'y pinagaling ni Kristo, nakakilala kay Kristo, tingnan natin kung ano nangyari dito sa possessed ng demonyo na binulag at pinipi, and he healed him. Come on, amen. In so much that the blind and dumb, ano nangyari? Both is pain and sorrow. Ay mga kapatid,
Di ba? Bakit? Kasi poses ka ng demonyo. Ha? Anong gawain mo ng araw? Number 1 na sugarol ka. Di ba ano araw? Bakit tayo number 1 na sugarol? Number 1 na lasingko. Number 1 na adik. Number 1 na mga kapatid na sa atin na lahat ng iba't ibang uri ng bisyo. Bakit? Because we are possessed with the devil. Maruming buhay. Amen! Kaya makita mo ng araw, tinatawanan mo yung mga may hamon ng Bible. Yeah. Diba? Nandun kayo, pag may nag-invite sa'yo, ano sasabihin? Ito na bahay ko, marami na mamatay yun. Yun ang punta mo, brother. Sister! May ganun pa eh. Brother! Hindi mo alam, possess ka ng mga demonyo. At pagka sinisira ka, nabibibi ka. Sige, sumunod ka ba sa pananangin? Di ba napansin niyo ba na pagka sinusulwinin natin may mga kinakausap tayo sa sulwinin mga kapatid, pagdating sa pananangin, bibi. Amen. Totoo ito mga kapatid. Nakikinig naman. Pagdating sa pagtanggap na, pipi na. Ikaw na lang. Mahalaga yun eh. Mahalaga na mabanggit mo na ako'y nagsisisi, tinatanggap ko na ako ay isang makasalanan, marumi, puspos ng demonyo. Pero ngayon, pinagsisisihan mo yung aking makasalanan, tinatanggap kita, Panginoong Jesucristo, bilang Diyos at sariling tagapagligtas ng ating kaluluwa, upang hindi ako dalhin ng demonyo doon sa apoy ng impyerno. Alam niyo ba na napakahirap banggitin yan ng mga taong puspos ng mga demonyo? Yeah, that's right. Amen. Pero mga kapatid, itong isang tao ito na blind siya, bulag siya, kapatid, it might be this is literal. Nakikinig ba tayo? Literal at pipi siya, pero nung nasubukan ni Kristo mga kapatid, wow, nakakita na siya. Amen! Wow, nagsasalita na siya mga kapatid. Yan ang sabi ng Bible. At ang sabi ng Biblia, and all the people were amazed and said, is not this the son of David? Kaya mga kapatid, dapat paalagan natin yung miracle ng Diyos sa ating buhay simula nung tayo po'y natagpuan ng Panginoong Jesucristo. Yeah, amen. Hindi lamang yan. Alam niyo ba, may kapangyarihan silang malakit. Ito, Mark 9:18. Mark, please, konti na lang. Mark 9:18. And wheresoever he taketh him, tinan niyo maigi, he teareth him, and he foameth, and gnasheth with his teeth, and pineth away. And I spake to thy disciples that they should cast him out, and they would not. Alam mo yung ginagawa niya mga kapatid? Sinasaktan niya yung kanyang sarili. So pagka ikaw ay sinapian ng demonyo, nakikinig kayo mga kapatid? May kapangyarihan sila at wala silang pakialam pag sinaktan nila ang inyong mga sarili. Bakit? Kasi trabaho nila yun eh. And then ito ba? Luke 13:11. Luke 13:11. Sabi ng Bible dito sa 13 verse number 11. Luke 13 verse 11. And behold, there was a woman which had a spirit of infirmity 18 years. A spirit of infirmity. Saan nanggaling ito mga kapatid? Deformities or infirmities. Kapinsalahan ng katawan. 18 years na nasa kanya. Gawa ng demonyo ito. And was bound together and could in no wise lift up herself. And when Jesus saw her, he called her to
here, and said unto her, Woman, thou art loosed from thine infirmity. And he laid his hands on her, and immediately she was made straight and glorified God. Amen. Kapatid, lahat ito, dumbness, blindness, personal injury, deformities, lahat ito mga kapatid ay trabaho ng demonyo. Amen. Ha? Nakikinig mga kapatid? Lahat po ito ay mga gawa-gawa, trabaho ng demonyo sa bawat buhay natin pag tayo po'y napasukan ng demonyo. Na makinig kayo. Ano ang solusyon para hindi tayo i-possess ng demonyo, mga kapatid? Tanggapin si Kristo. Amen. Ha? Kaya alam niyo ba yung soul winning na ginagawa natin? Hindi po yan piruan. Amen. Ha? Hindi yung piruan, mahalaga yan. Kaya makita niyo lahat ito, iba't ibang sapi. Kaya sabi ko sa inyo nakaraan mga kapatid, patapos na tayo. Ang mga demonyo may kanya-kanyang special yan. Ha? Merong master sa alak. Merong master sa sigarilyo. Merong master sa shabu. Merong master sa sugal. Merong master sa homosexuality. Ha? Yung mga bakla, yung mga tomboy, lahat yan poses ng demonyo yan. Sabi niyo, Pastor, ibig sabihin, poses ako ng demonyo. Kapatid, lahat yan, hindi nanggaling sa Diyos, nanggaling yan sa demonyo. Amen. At iba't iba pang uri ng kasalanan. Ha? O tinan nyo, alam nyo, pag nasanay na kayong manood ng, ano yun, yung, ano yun, pinapanood na malaswa? Porno. Meron ding demonyo ng specialty niya, pornography. Tingnan mo, pag nasanay ka na, sinanay ka ni Satanas na manood ng pornography, hanapin mo yun. Come on! Ha? Pag na-train ka na ni Satanas sa kabaklahan, hanapin mo yun. Pag na-train ka na ni Satanas mga kapatid sa ala, hanapin mo yun. Pag na-train ka na mga kapatid ng demonyo sa iba't ibang uri na Satanas, sapagkat meron silang kanya-kanyang masters. Ha? Ganyan katuso si Satanas. Oo, nakikinig tayo mga kapatid. At mamay hapon, maganda yung karutong nito. Maganda ito. Huwag niyong ililis ito mga kapatid. Meron pang kulang ito na ginagawa ng demonyo sa tao na pagpapahirap. At lahat po ito mga kapatid, nanggaling lahat sa demonyo. So what we need this morning para mapalaya tayo sa pagka-alipin at pagkapuspos o possess ng demonyo mga kapatid, kailangan natin si Kristo. Kailangan natin si Kristo. Anong gagawin natin? Aminin mo lang na iyong makasalanan. Alam mo dito, marami pa dito. Matatagal na kayo dito, pero puspos pa kayo. Might not be. Ligtas ka na. Pero pastor, hindi ko matanggal-tanggal yung panood ko ng porno. Come on. Alam ko yan, meron dito. Nakikinig yung mga kapatid. Bakit hindi ko matanggal? Tatay pa. Pastor, bakit hindi ko matanggal-tanggal yung pag naano ako ng anak hindi ko matanggihan. Ha? Pastor, pag nagalit ako, nagmumura talaga ako. At gusto kong putulin ang liig ng misis ko. Lahat ng yan ay sa demonyo galing na pag-ugali at kaisipan. Wala sa katinuan mga kapatid. Sana pakinggan niyo itong mensahe ngayong umaga. At ito po ang ayaw ni Satanas na expose sa atin. Ha? O sino po sa atin dito ngayon na kayo po'y biktima ng mga immoral
na nanggaling sa demonyo. Ha? Kaya ngayon, magpasya tayo. Panginoon, tigilan mo na ito. Nagigilig tayo. Tigilan mo na ito. Come on, tumayo po tayo na. And let's make a decision this morning. Ayaw na kung saan tayo kinausap banda, bahagi ng Diyos mula sa mensahe ito. Mula sa mga tatay, mula sa mga nanay. Mula sa mga kabataan. Come on, hindi ko alam. Maaaring meron kayong asal, meron tayong ugali, sapagkat si Satanas, meron din siyang ugali, sariling ugali. Pero si Satanas is immoral. Satan knows what is right and wrong, but he is immoral. They are immorals. Masamang hanggang lagi silang may masamang hanggang lagi silang mapanira sa mga tao. Kaya mga kapatid, alisin natin yung kanyang asal, kanyang ugali, yung mapapanira, masamang hangad, naghahanap tayo na masasama sa kapwa natin. Mga kapatid, yan mo ay nanggaling sa demonyo na asal. At ang makapagpalaya lamang sa akin ng mga bagay na yan ay ang Panginoong Yesu Cristo. Dakilang Diyos na kapagpalang makapangyarihan po sa lahat. Alam ko po, Panginoon, na ang Diablo ay galit po siya sa ganitong klaseng mensahe. Sapagkat ayaw po niya na ma-expose yung kanyang nature, Panginoon. The devil and Satan have a moral nature, but they are immoral. They are vile and malignant. They are unclean. They are, they are powerful beings. They cause physical disorders, O God. Pero salamat, walang biktima ni Satanas na hindi niyo po kayang ayusin at pagaling ng Panginoon. Kaya ngayong umaga kami pinag-iusap, nagmamakaawa. Maaaring marami po dito, matatagal na po members, tatay, nanay, mga kabataan, hanggang sa mga bisita namin at mga bagong members ng ay maaaring meron silang hindi maalis-alis pa na kanilang mga bisyo, kanilang mga immoral na gawain Panginoon. Malawgan, wala pong kahalayan Panginoon na impluensya ng demonyo na hindi niyo po kayang gamutin Panginoon, sapagkat meron kaming ebidensya na ginamot niyo po mula sa pagkapuspos ng mga demonyong ito. Panginoon, hanggang sa kami po'y kayang saktan ng mga demonyong ito. Pero salamat that Thou art powerful, O God, and devoted. At salamat, Panginoon, na meron kaming Diyos na kagaya ninyo, Panginoong Yesu Cristo. Meron kaming banal na Espiritu. Meron kaming Amang sa langit, Panginoon, na mas makapangyarihan sa demonyo. Kaya Panginoon, bilis ko kayo. Kausapin niyo po mga anak, hindi ko po alam kung paano niyo po sila kinausap. At alam niyo po yung aming mga infirmities, deformities, Panginoon. Physical disorders, Panginoon. Kaya, kaya niyo pong gamutin at palayanin kami, Panginoon, sa pagka-possess at pagka-obsess namin sa demonyo, Panginoon. For Thou art powerful. Greater is He than Satan, Panginoon, na nasa. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya balik sa upuan at lahat po ng mga pumunta kayo sandali at lahat po ng mga bisita, please, tumayo kayo at meron po mga lalapit sa inyo, ibabahagi namin sa inyo paano niyo po tatanggapin si Kristo bilang Diyos at sarili niyo pong tagapagligtas. Sige po, tumakdari ka lang. If you're first time visitor, please, tumayo kayo. Bisita po kayo. Come on. Sige po. Bisita po kayo, first time.
Tumayo po kayo at meron pong kakausap po sa inyo. Sige po. Hanggang babae na po. Yan. Sige, kausapin niyo po. May bisita po doon. Alright. So tayo po ay natuto, mga kapatid, sa mensahe ito. Tayo, mahalaga po ito, mga kapatid. Mahalaga ito. Napakahalaga ito. Okay, tumayo po tayo lahat. And then, mamayang hapon, huwag niyong i-miss ito. Amen? Huwag niyong i-miss ito. Napaka-importante ito. Napakahalaga ito. Alam niyo ba na bibihira po na meron po ganito mga messenger sa mga simbahan? Bibihira po, mga kapatid. Pero pinili ko po ito sapagkat upang makilala natin sino po ang promotor lahat. Saan nanggaling po lahat ng kasiraan natin? Walang iba kundi sa demonyo. Amen? Kaya ngayon, tinanggap na natin ang Panginoon, tuloy-tuloy tayo sa Panginoon. Amen? Yeah, amen? Okay, tayo manalangin din ng Diyos. Salamat po sa amin po na mga narinig na katotohanan, pagpalayo po ito sa aming po mga puso at isip at mga batalyan po ito ng aming pamumuhay, Panginoon. Now we know that kung ano po ang nature nitong mula kay Satan hanggang sa mga demonyo, Panginoon. At ayaw po namin na mabiktima po kami ng mga tiyanggang ito, Panginoon. Kaya dalangin po namin, Panginoon, na patuloy kami matuto, makinig, pasabog, sumunod sa inyo po mga banal na salita. Pagpalain niyo po yung mga kinakausap sa limanig na sumunod sa tubig ng bautismo. Ingatan niyo kami sa maghapon at ingatan niyo po yung pong mga anak at balik niyo po ang bawang isang kaalasan para nagmahal muli mamayang hapon sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat at magandang umaga sa ating lahat. Thank you and God bless you all.